sige, lagay mo dyan. Dagdag mo. Magandang araw po sa bawat isa. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo para sa panalangin na susundan ng pambansang awit ng Pilipinas. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa hapon na ito. Salamat po sa kaligtasan ng bawat isa sa amin. At maraming salamat din po sa pagtatanghal na magaganap ngayong araw na ito. Gabayan mo po ang bawat isa at bigyan ng kasiyahan at kalakasan ang mga magtatanghal kasama na ang mga manonood. Maraming salamat po sa inyong proteksyon at biyaya sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa dilim kahirapan,
Sa bayan ng San Diego, may isang malaking salo-salo ang naganap sa tahanan ni Kapitan Tiago. Sa pagtitipon na ito ay dumalo sina Padre Damaso, kabilang ang iba pang pari ng simbahan, Teniente Guevara, Doña Consolacion at ang asawang si Alperes, si Doña Victorina at Don Tiburcio, at iba pang mga binata at kadalagahan. Ano? Hindi ba kayo nakakaintindi? Hindi ba ninyo nalalamang mali ang ginagawang pagbabago ng mga ministro? Sumasang-ayon ba kayo sa sinabi ng kura? Gaya ng paniniwala ko sa Ebanghelyo, ang mga Indio ay mapagbaya, mangmana, at walang utang na loob. Mawalang galang, Padre Damaso. Tayo na sa bahay lamang ng isang Indio. Ang mga litratong nakasabit ay patunay na isang Indio ang nananahan dito. Huwag kang mag-alala sa inyo. Wala si Tiago rito. At matagal niya nang ipinalagay na hindi raw siya kabilang sa mga Indio. Hindi ba kayo naging masaya sa pamamalagi ninyo sa San Diego, Padre? Hindi! Kailanman na hindi! Tanging Indio lang ang magsasaya rito! Huwag ang kulay nagpapukay ang bangkay ng sakay. Kahit hayop ay walang karapatang magparusa. Kanina pa tayo nandito. Ngunit, nasaan nga ba ang dahilan ng salo-salong ito? Nandiyan na si Don Santiago at may kasama. Magandang araw mga Ginoo at Gina. Malugod kong pinakikilala sa inyo. Siya po, si Don Crisostomo Ibarra, ang anak ng namatay kong kaibigan. Kakarating labang niya mula sa Europa. Buenas noches, amigos. Sa mga kurang ating bayan, tila yata, namumukad daw tao yun. Ang matalik na kaibigan ng aking ama, Padre Damaso, maganda araw po. Toto! Ako nga ang naging gura. Ngunit kailanman ay hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Ang mga tuta nga naman. Gumagawa ng kwento para pagmataas ang sarili. Ikaw na ba talaga ang anak ni Don Rafael Ibarra? Ako nga po. Hindi. Masaya ko nakarating kayo ng taas. Naway, sana mas maging mapalad ka kayo. Ginoo, ang papuri niyo sa aking amay, pumapawi sa aking hinala tungkol sa kanyang pagkamatay. Pagpabuhin kong, labagin ko ang katutubong asal. May 7 taon akong nalayo sa ating bayan at hindi ko mapigilan na ang sarili na hindi batiin ang mga kadalagaan. Maaari. Ibig ko rin pong batiin ang mga kabinataan. Mga Ginoo, ako po, si Juan Crisostomo Ibarra, Magsal. Handa na ang hapagkainan. Senyores, tayo na.
magkainan. Tila masisilayang nagkakaroon ng pagtatalo sina Padre Damaso at Padre Sibila sa upuan ng kabisera. Askeroso. Sige, maupo kayo, Padre Damaso. Hindi. Para sa'yo yan, Riley Sevilla. Mas kilala kayo sa bahay na ito. Kayo pa po ang kumpesor na nasirang misis ni Kapitan Tiago. At alang-alang kayo'y mas higit na nakatatanda. Riley Sevilla, bakit natin dadaanin sa patandaan? Kayo, ang pura ng buhok na ito. Kaya nararapat lang na ikaw ang naupo sa kabisera. Eh kung gayon, sa utos ninyo'y handa akong masunod. Que tonto! Saan si Niente? Niente, baka gusto mong maupo sa kabisera. Maraming salamat, Padre Damaso. Ngunit ako'y tayo. Pronto! Ilabas na ang pilon. Bakbak at leeg? Simula nang dumating yang si Ibarra na yan, wala nang ginawa kundi agawin ang atensyon ng lahat. Sino Ibarra? Sa halos 7 taon mong pamamalagi sa ibang bansa, ano ang mahalagang bagay ang natutunan mo? Nang natutunan ko ang kasaysayan, nalaman kong ang kalayaan o ang pagkaalipin ng isang bansa ang siyang nagdidikta sa kasaganahan o pag-iikaws nito. Ano? Wala ka na bang nakitang ibang mas mahalaga? Ayan lang ba ang natutunan mo roon? Sa tagal mo sa Europa? Ano? Estás ciego! Isa kang bulag! Mas may utak pa ata ang musmo sa iyo! Nagpapasalamat ako. Palagay ang loob ng dating koro sa akin. Pagpamuhin nyo, at kagagaling ko lamang sa isang mahabang bayaan, may asikasuhin pa ako bukas. Sa ngalan ng Espanya at Pilipinas. Huwag ka muna umalis. Darating pa si Maria Clara. Si Maria. Bukas po ay bibisitahin ko siya. Sa ngayon ay may kailangan pa po akong dapat gawin. Gusto mo. Nakita na ninyo kung ano ang ugali ng binatang yan. Bastos, walang modo. Nakatungtong lang ng Europa. Yumabang na, tintondo. Kaya nararapat lang talagang ipagbawal ang pagpapadala ng kabataan sa Europa.
maraming tao, abala si Ibarra sa kaiisip habang siya'y naglalakad. Bigla siyang napahinto nang maramdaman niyang may marahang dantay ng isang kamay sa kanyang balikat. Senyor Ibarra, Tiniente, kayo po pala. Inatan, mag-iingat ka. Ang nangyari sa iyong ama ay isang halimbawa na hindi dapat. Pagpamuhin niyo, sawari ko'y napamahal sa inyo ang aking ama. Alam ba niyo ang kanya naging kapalaran? Alam mo ba, alam ng buong mundo na siya ay namatay sa bilangguan? Bilangguan? Nabilanggaw ang aking ama? Nagpapatawa ka ba, Tiniente? Hindi ako pwede magkamali. Siya ay aking matalik na kaibigan. Maaari ba niyong sabihin sa akin ang buong pangyayari? Ang iyong ama ay ang pinakamayaman sa iyong bayan. Maraming gumagalang sa kanya. Ngunit, meron din namang naiinggit sa kanya. Isa na rito si Padre Damaso. Ang kura ng aming bayan? Si Padre Damaso po bang nagpabilanggo sa aking ama? Hindi siya. Noon ay mayroong kastilang mangmang at kolektor ang ulis at masama ang ugali. Nung siya'y nangongolekta, minsan siya'y napagkatuwaan ng mga bata. Naglalakad ang kolektor, dala-dala ang isang lapis at papel. Pinagtatawanan siya ng mga bata. Tumigil kayo! Baka kung ano tuloy sa inyo! Inabon ng kolektor ang mga bata. Hinagisan niya ang Ikaw! braso ng isang Ano sabi mo? bata. Ito'y natamaan. Bitawan mo siya! Ito ang kanyang sinaktan. Tawag mo siya. Di ko makapayagan saktan ninyo, mga bata! Sa kasamaang palad ay namatay ang kolektor ng ulis. Hinuli at pinaratangan ng iyong ama. Tinakwid siya ng lahat at pinaratangan na siya ng kung ano-ano. At dahil sa kabiguan ng makalaya, ay sa bilangguan na namatay. Kaya pala, hindi sinabi sa akin, Kapitan Chagonte. Ama ko. Amo! Papakasasi sa iyo. Ikaw pala, nabilang ko. Nag-iiyak. Ama ko. Pagtawagin mo. Ama ko. Sa pagbabalik ni Crisostomo Ibarra, isang dalaga lamang ang nasa isip niya at iyon ay si Maria Clara. Kaya kinaumagahan, pumunta siya sa tahanan ni Maria Clara upang bumisita. Maria, palagay ko'y tama nga ang payo ng doktor. Dapat nga siguro ikaw muna yung magbakasyon at namumutla ka. Saan mo ba nais magbakasyon? Insan, Tiago. Sa palagay ko mas makakabuti kay Maria kung sa San Diego na lamang magbakasyon. Maganda ang tahanan natin doon. Puno ng luti ang kapaligiran. At isa pa, malapit na ang pista sa San Diego. Alam kong magugustuhan doon ang aking pamangkin, hindi ba Maria? Tama ka nga siguro, Insan.
Sige, mamaya ay kunin niyo na ang gamit ni Maria sa Betelio para makaluwas na kayo sa San Diego. Aba, parang may dumiting na karwahe. Parang si Don Crisostomo. Si Don Crisostomo? Siyang tunay, si Don Crisostomo nga! Saglit lamang bago muna siyang pagkasabit. Tara Maria, tayo mag-ayos muna. Magandang araw po, Kapitan Tiago, Tia Isabel. Magandang araw din sa iyo, Ginoo. Kawaan ka ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tia, si Maria po. Ay, oo nga pala. Sandali lamang tatawagin ko. Maria! Maria! Kanina ka ba nandyan? Mabuti bang sunduin mo na, Isabel? Ako? Magsusundo? Bakit hindi ikaw, Tiago? Ikaw ang nakaisip. Isabel! Ito na nga. Oo na. Ayos ka na? Sige. Huwag kang kamban ha. Ikaw ang pinakamagandang lalaki sa San Diego. Ano, tara na? Ginoo, narito na ang dalaga na hinihintay mo. Nagala ko makita ka muli, Maria. Kinagagala ko rin makita ka sa gusto mo. Maupo tayo, mukhang marami-rami tayong pag-uusapan. Sandali lamang. Ako yung mauuna na. Doon na lamang kayo sa aso kayo mag-usap at nakila kayo yung istorbo dito. Sige na. Mabuti nakarating ka ng madiwasay, Crisostomo. Isa yun sa pinagpapasalamat ko. Aking mahal. Akala ko tuluyan mo na akong nalimutan magmula na nagtungo ka sa Europa. Maaari ba kitang malimot? Maaari. Lalo na libo-libong babae ang iyong nakikita sa iyong pag-alis. Natatakot ka ba, aking mahal? Kailan may hindi ko malilimutan ang aking sinumpa. Ang iyong boses at halakhak ay patuloy ko naririnig. Wala ka man sa ating tabi. Ngunit ang alaala mo ay siyang bumubuhay sa akin sa paglayo ko sa ating bayan. Naalala mo ba ito, Maria? Ito ba yun, Crisostomo? Oo, Maria. Ito yung dahon ng sambong na inilagay mo sa sombrero ko para hindi ako mainitan. Sandali lamang. Gusto mo bang ako na lang ang kumuha? Hus, Puera Hipo, ito ay isang sulat lamang ng pamamaalam. Sulat ng pamamaalam? Iyon ba yung sulat na ibinigay ko sa'yo nung umalis ako? Mayroon pa po bang ibang sulat, Ginoo? Madalas ako magpadala ng sulat sa iyo. Sulat? Ngunit wala akong ibang sulat na natatanggap sa Beaterio. Ang sabi mo lamang noon ay hindi mo nais na misan, ngunit yun ang gusto ng iyong ama para Crisostomo. Ayos ka lang ba? Tinabay kay balisang-balisa. Patawad man. Kailangan ko lang umuwi sa aming bayan at bukas ay araw ng mga patay. Sige na't hindi kita pipigilan. Dahil nasisiguro ko na ilang araw lamang at hindi kita tayo muli. Sa dulo ng isang makipot na daan sa kanluran ng San Diego, matatagpuan ang isang libingan. At sa kalagitnaan ay makikita ang isang malaking krus na nakatuntong sa bato. At sa tabi ng libingan ay naroon ang dalawang sepulturero na naghuhukay at tila'y may pinag-uusapan. Mabuti pa ata, sa ibang lugar tayo maghukay.
Mga saryo, bangkay dito. Mukha atang buntis ako. Nakakasuka! Yak! Araw pa lang inililibig. Bangkay, hinukay ko. Napakaselan mo naman. Para kang clerk sa husgado. Kung ikaw pa na, katulad ko na 20 araw pa lamang na ililibing. At umuulan. Basang-basa ako ang bangkay at anong pakialam mo? Basta, Ba't mo man hinukay? para ka naman palang Kastila. Ganyan din ang tanong sa akin ng mga Kastila. Pero palihim. Pero sasagutin kita katulad ng isinagot ko sa kanila noon na inutos lang sa akin nilang kurang malaki. Anong ginagawa mo sa bangkay pagkatapos? Sus! Kung hindi lamang nila kilala at kung alam kong tao ka, masasabi mo talagang isa kang Kastilang sibil. Pareho rin ang tanong niya sa tanong mo. Alam mo, iniutos sa akin ng kurang malaki na ilipat ko yung bangka na yun sa libigan ng mga inche. Pero dahil sa bigat ng ataul at layo ng sementeryo, tara na nga! Baka kung saan pa mapunta ang ating usapan. Nagtungo si Ibarra sa sementeryo upang bisitahin ang puntod ng kanyang ama. Bumaba si Ibarra mula sa karwahe kasunod ng isang matandang utusan at walang kibong pumasok si Ibarra sa sementeryo. Senyor, pinapasabi po pala ni Kapitan Tiago na siya na ang bahala magpagawa ng nicho. Naroon po sa gitna ng malaking krus ang libingan. Huminto siya ng marating ang lugar at iginala ang paningin. Tumigil din ang matanda at nagtakang luminga-linga. Wala ang sinabi niyang krus. Dito nga ba? Ngunit bukay na ang lupa. Siya nga pala, senyor, ang aking pagkakatanda. May katabi itong malaking bato, mababaw lamang ang hukay sapagkat may sakit ang tagapagbibing. Ayun ang sepulturero, atin siyang tanungin. Sepulturero, asa ng krus na may libingan? Iyon po bang may malaking krus? Yun na nga yung malaking krus. Iyon po bang krus na nakaukit ay dekorasyon? At may talingan to? Yun na nga. At ang libing, hindi po ba may mga namumulakat doon? Sampaguita, Adelpa at Pensamento. Nasaan ang libingan at ang krus? Sinunog ko na po ang krus. Sinunog? Ba't yung sinunog? Iniutos po sa akin ng kurang malaki po. Sino malaki kura? Iyon pong namalong kura si Padre Garote po. Pero kahit ang libing, ituro niyo sa amin. Wala na po doon sa libing ang patay. Ano sabi mo? Totoo nga po, mga mag-iisang linggo na po ang babaeng sa libingan na yun. Nasisiraan na ba kayo ng ulo? Di wala pang isang linggo ang aming hinahanap. Totoo nga po, matagal na pong pinahukay sa akin ng kurang malaki. Mga ilang buwan na po ang nakalipas. Ipinalilipat niya po sa akin sa sementeryo ng mga inchik ang bangkay, pero dahil sa bigat ng na yun at umuulan pa, kaya't At sinunod mo naman. huwag po kayo magalit sa akin. Hindi ko naman po nailibing sa sementeryo ng mga inchik ang bangkay. Bagkos ay pinaanod ko na lamang ito sa ilog at yun nga po ang ginawa ko. Sa kasawing bayan! Agaw dilim na noon at sa dakong silangan ay makapalang ulap na parang uulan. Walang luha ang kanyang mga mata at walang himutok na laman ng dibdib. Parang iniiwasan niya sa paglalakad ang sunod-sunod na anino ng kanyang ama. Tinahak niya ang kabayanan. Samantala nakasalubong niya ang kura ng San Diego, ang tahimik na Franciscano. Ano ginawa mo sa akin, ma?
Wala akong kinalaman sa iyong ama. Ano wala? Bakit? Bakit ako? Si Padre. Ang pinitang ko Padre sa Padre Damaso. Siya ang tinutukoy mo. Samantala, isang matandang lalaki ang palagi ang nakikitang palibot-libot sa lugar ng San Diego. Ang matanda ay kilala sa pangalang Don Anastasio o kaya'y Piloso Potasio. Nang hapong ding iyon, ang kalangitan ay nagbabanta ng sigwa at mayroon ding mga gumuguhit na kidlat sa langit. Habang naglalakad, nakasalubong niya ang isang kapitan. Maligaya yata kayo, Don Anastasio. Siya ang tunay na kapitan. Masaya ako pagkat meron akong hinihintay. Hinihintay na ano? Ang unos. Anong unos? Maliligo ba kayo? Maliligaw. Hindi naman masama lalo na kung nakatungtong sa mundo. Ngunit naghihintay ako ng higit na mas mabuting mangyayari. Ano po iyon? Kidlat, napapatay ng mga tao at susunog sa mga bahay. Ipanalangin na rin ninyo mawiring sa dilubyo. Siya ang bagay sa ating lahat. 10 taon ko nang hinihiling sa bawat bagong kapitan ang pang-akit ng kidlat o latirat. Ngunit pinagtawanan lamang ako ng mga tao sa halip magpaputok-pulis ay nagbabayad din sila para mabigyan ng kampanya. Ayon sa siyensya ay kinika ng tutukin kapag Sus Maria Josep, Santa Barbara Mahal. Mawa ng malakas si Piloso Potasio, tumalikod at nagtungo sa simbahan. At sa loob ay naratnan niya ang magkapatid na batang lalaki. Nariyan na pala kayo mga bata. Tayo, pinaganda tayo ng iyong nanay pagkurang hapunan. Pero ayaw pa po kami pauwi ng Sakristang Mayor hanggang alas 8 po. At sana sweldo para may maibigay na din po ako sa nanay. Ano lang iyong gagawin ngayon? Tutugtugin po ang kampana sa kampanaryo para po sa mga kaluluwa. Sige, sige. Mag-iingat kayo. Huwag kayong lalapit sa kampana kapag kumukulong. Sa kampanaryo ng simbahan ay naroon ang magkapatid na sina Basilio at Crispin. Sumasaliw sa sigwa ang malungkot na plegarya ng kampanang mapapaimbulog sa himpapawid at sa kabila ng malakas na pag-ulan at kidlat. Ilahim na lumit, Crispin. Alam mo kuya, kung nasa atin si atay kasama nila yun, kung hindi ako makakaramdam ng tao sa bahay natin, ay wala nagsasabing pagkakako ko. Hindi pa payagan nila eh. Pag nalaman niya pinapalo nila ako, ay tiyak na magagalit yun. Ganito na lang ba tayo kuya? Sana, bukas ay magkasakit ako. Matagal na magkasakit upang alagaan ng inay. At hindi pa balik sa kumbento. Sa ganon, ay wala na rin nagsasabing pagkakako ko. Pati ikaw kuya, sana na ay sabay na tayo magkasakit. Bawag! Para-para sa mga mamatay. Ang inay ay dahil sa tumanang loob at tayo naman sa gutom. Hindi mo ba naisip yun? Naisip ko yun, ngunit ganito naman tayo palagi. Ano sasabi ng inay? Sana ay kumulong talaga tayo bukas. Pero may ba tayo kuya? Magkano pa nasasabi siya? E di, 2 piso. Namultahan nga ako ng 3 beses di ba? Paano kung bayaran mo na sinasabi nila? Inako ko, upang hindi tayo sabihan magdala ako kuya. Bayaran mo na! Bayaran mo
Sabi ng Sakristang Mayor, 2 unsa ang ninakaw mo. Alam mo ba na nakatumbas ng 2 unsa ay 32 piso? Ha? Ang katumbas ay 6 na kami at 2 daliri. At bawat daliri ay piso mula. Bawat piso yun ang bata. E di, 106 na po. 100 at 60 kwalta. 100 at 60 isang kwalta. Naku po, magkaroon ng 100 na po. Mas mabuti pa lang, ginawa ko na lang. Crispin? Nagkamadali kuya. Sabi ng kura ay, papatay kayo na ako sa tanto. Hindi ko nilagay sa pera. Kung hindi ako sasanay, may nilitaw ko. At saka, kung patayin man nila ako, ay may nabibili ng dalinginay. Kung hindi ako masana. Pero ang inaalala ko ay baka pagagalitan ka ng inay kapag nalaman ito. Kung gano'n ay, sabihin mo sa inay na marami ako natanggap na palo. Ipakikita ko sa kanya ang mga latay ko, pati itong butas kong bulsa. Ulit kong laman kahapon kundi isang kwalta lamang na natin na doon ng Pasko. Ngunit kinuha pa ng burang. Doon lang ako nakakita ng ganung kwalta. Hindi ba niniwala sa kanila kinay? Hindi! Paano kung magsumbang ang kurang? Kung gano'n ay, ikaw na lang muli kuya. Sabihin mo sa inay, na may sakit ako kaya hindi ako nakasama. Ikaw na lang muli kuya. Ligtas mo sarili mo. Hindi na ako uuwi! Huwag kang umiyak, Crispin. Alam kong di maniniwala sa kanila ang nanay. At di ba sabi ng matandang Tasyo na ipinaghanda tayo ng masarap na hapunan? Hapunan. Di pa unahan ng halian eh. Eh di ba di ka kumain? Eh, sabi ay, hindi ka kumakainin ko. Hindi ko minito ang pera. Paano ko maniwala sa inay? Sabihin mo kuya na, sinungaling sa Kristang ngayon pati ang kura. Sabihin mo na, sinungaling silang lahat. Pag nanakaw daw tayo dahil sa maraming bisyong tatay natin. Natigilan ang pag-uusap ng magkapatid nang dumating ang Sakristan Mayor at kapwa sila kinilabutan. Crispin! Kuya, ang sa Kristang ngayon tago. Basilio! Kuya, Nasaan kayo? tago mo ko. Crispin! Kuya, Basilio! Nasaan kayo? Basilio! Nagpilita ka ng kalahati? Pagkat maliit tugtog mo sa kampana! At ikaw naman, Crispin! Hindi ka uwi hanggat hindi mo binabalik ang iyong ninakaw! hindi ko ulag daraw. Pero, pinayagan lang po kami. At hinihintay na po kami ng aming nanay sa bahay. Alas 10 ka na mo, Basilio! Pero, bawal na po maglakad ng alas 9 sa kalye. At malayo po ang bahay namin. Sana po, payagan niyo na po kami. Tama sa Lisa Mayor! Kuya! Ako! Tama sa Lisa Mayor! Di pa kami tinakaw! Crispin! Kuya, tulungan ako, Crispin! Kuya! Crispin! Kuya! Kuya! Crispin! Sa gabi ring iyon, tahimik naman ang bayan upang makapaghanda sa simbahan kinabukasan. Ngunit si Sisa, ang ina ni na Crispin at Basilio, ay naghahanda ng makakain sa pagbabalik ng dalawa niyang anak na malayo pa ang pinanggalingan. Ngunit, Marahil ay gutom na ang aking mga anak. Kaya naman, pinaghanda ko sila ng masarap na pagkain. Hindi ko sila hayaang magutom. Nasaan na kaya si Crispin at Basilio? Sisa! Sisa! Pedro? Sandali lang, Pedro. Pagbubuksan kita ng pinto. Pedro! Tagal mo! Nakatulog ka ata. Nakapagluto ka ba? Meron bang kakainin? Pagkain? Ngunit ang mga pagkain na tayo hinanda ko para kina Crispin at Basilio. May sinasabi ka? Bilisan mo na lang at nagugutom na ako. Oo, sige. Sige, maupo ka. Ipaghahanda ka na ng pagkain. Ayan, Pedro. Kumain ka na.
Basahin ka na nga lang, hindi pa pantay! Pasensya! Pedro! Pedro! Lamunin mo! Pedro! Pedro, bakit naman ganito ang ginawa mo sa pagkain? Paano naman ang iyong mga anak? Paano naman ang pagkain nila Crispin at Basilio? Ano? May reklamo ka ba? Wala. Saba! Nasaan ba ang mga batang yon? Crispin! Basilio! Pedro, kung hindi ako nagkakamali ay nasa kumbento pa ang dalawang bata. Pero alam ko, pauwi na rin ang mga yun. Inuutusan mo ba ako? Teka lang, Pedro. May magandang balita kay Kang Dasyo. Ang sabi sa akin ni Kang Dasyo, marami na mabasa si Crispin. At kung hindi ako nagkakamali, ngayon rin ang araw ng sweldo ni Basilio. Aalis ako kung kailan mo gusto! Pedro, nasasakot ako. Sabihin mo na lamang kay Basilio na ipagtira ako ng kanyang sweldo. Hindi. Paghahanda ko na naman ng panibagong pagkain ng aking mga anak. Kawawa naman sila. Ilang minuto lamang ay dumating si Basilio sa kanilang tahanan at ibinahagi sa ina ang nangyari sa kanilang magkapatid. Inay! Gising pa po kayo, Inay? Basilio? Inay! Basilio, sandali lang ako. Magbubuksan kita ng pinto. Basilio! Basilio, ano nangyari sa'yo? Halika muna. Halika muna. Dahan-dahan, anak. Maupo ka. Basilio! Ano nangyari sa'yo, anak? Bakit ka umiiyak? Bakit parang nagsugat ang iyong katawan? Bakas po ako sa kumbento, Inay. Takot na takot. Crispin po. Si Crispin! Nasaan ang kapatid mo? Nasaan ang kapatid mo si Crispin, Basilio? Naiwan po siya sa kumbento, Inay. Dahil pagkamalang po, nagtinakaw. Ano? Ang mabait kong anak na si Crispin! Napagbintangan mo din ako! Dahil ba sa ganito lamang tayo, ay ginanatang ka nila para sa kanila. Napagbintangan tayo sa mga bagay na hindi naman natin kayang gawin, anak. Anak, Inay, ayos ka lang ba? Gusto mong gamutin ko mga sugat mo? Pero nagugutom ka ba? Halika, tumayo ka muna. Dahan-dahan lang, Basilio. Kumain ka muna. Dahan-dahan lang, anak. Pinaghanda kita ng kanin na tawilis. Kumain ka muna, anak. tawilis? Pero di po ako makain ng tawilis, Inay. Alam ko, Basilio, hindi ka kumakain ng tawilis. Naghanda ako ng ibang ulam kanina, ngunit dumating ang iyong ama. Tumating si Itay. Pero umalis din po siya, kaya hindi po ba? Basilio, intindihin mo na lamang iyong ama, sapagkat ganun lang talaga siya. Basilio, sige na, kumain ka na. Pasensya po, Inay. Basilio, sandali lang. Hindi ka muna makakain. Basilio! Oh, Diyos ko! Ano na po bang gagawin ko? Nang malaman ni Sisa ang nangyari kay Crispin, tumungo siya sa kumbento, dala-dala ang isang bakol na puno ng mga gulay. Nakita siya at
at kinausap ng isang utusan. Kailangan ko makausap ang kura. Nasaan na kaya siya? Ang anak ko. Aray! Ano ba? Hindi ka ba tumitigil sa yung dinaraanan? Papasensya na po. Ano yung mga dala mo, Ale? Mga kulay ho. Para ho ito sa kura. Kung alas ko ho siya, sana siyang makausap eh. Tungkol saan ito at gusto mong makausap ang kura? Ilang araw na ho kasi hindi umuwi yung anak ko si Crispin. Crispin? Crispin ang ako? Kung gano'n ikaw ang kaya na magtakaw. Ako'y matapos magtakaw ng batang yun ito mga kasarin. Inutuloy pa nga ako ng mga kura na magpunta sa kwartel at magsuplok. Sa katunayan, ay papunta na ang mga gwardiya sibil sa inyong tahanan upang hulihin ang iyong magnanakaw na anak. Ale! Maniwala kayo sa akin. Ikaw ba? Ikaw ba? Hindi na ng magnanakaw ha? Ikaw ba? Itong babae na kasi nga ng magnanakaw. Ikaw, huwag mong iyakin yung mga anak mo. Dahil wala nang kapalat sa kanila. Nagsama na sila sa kanilang anak. Pare-parehas magnanakaw. Tama. Nakakadiri. Ito na magnanakaw. Maniwala kayo sa akin. Hindi ako maghanap ang mga anak ko. Crispin! Basilio! Basilio! Crispin! Tumatakbong tumungo si Sisa ng kanyang makasalubong ang mga gwardiya sibil. Nasaan ang mga anak ko? Nasaan ang mga anak ko? Crispin! Ako nga si Sisa, ngunit hindi ko pagkatama ang mga anak ko. Isauli mo na lamang ang perang ninakaw ng iyong mga anak. Hindi ko pagkatama ang mga anak ko, senyor. Maniwala ko kayo sa akin. Kaya mo naman lang sa pasyon mo. Sabi mo na lang kung saan mo inaro si Crispin. Ilang araw ko na ako hindi nakikita si Crispin, senyor. Maniwala ko kayo sa akin. Sinungaling! Kung marami kayo kukulong na namin! Hindi! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Ngunit, nang makasalubong niya ang mga gwardiya sibil, nalabasan niya ang mga kasama. Ano? Masarap ba? Gugulo ka sa akin ng buwangin at hindi lang isasabi ang totoo. Mga gwardiya sibil! Tumigil kayo! Tama rin na dyan ang kura! Kung gusto ng kura na maibalik ang kanyang mga ito, sabihin ng malalang sa isang at todo. Makakaas tayo! Basilio! 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 Dugo! Bakit may dugo? Basilio! Crispin!
At tuluyan na nabaliw ang kawawang si Sisa. Ako! Ako! Ako ang ina ng mga magnanakaw! Hanapin ko kayo mga anak. Sa kabilang dako naman, masuyong nag-uusap ng pagulong ang magkasintahang sina Crisostomo Ibarra at Maria Clara. Bukas, bago sumikat ang araw, ay matutupad ang iyong mga pangarap. Ngayong gabi ay ipahanda ako ng lahat ng kailangan upang walang makalimutan. Susulatan ko na rin ang mga kaibigan ko para makasama sila. Pero, Crisostomo, maaari bang gumawa ka ng paraan para hindi makasama ang kura? Pero bakit? Parang binabantayan niya ako. Natatakot ako sa mga tingin niya. At isa pa, hindi ko naintindihan ang mga sinasabi niya. Para siyang baliw. Basta gawin mo ang lahat para hindi makasama ang kura. Pero hindi maaaring hindi man lang natin siya imbitahin. Naririto siya sa bahay niyo at hinihingi ang kaugalian na gawin natin ng nararapat. Huwag ka mag-alala. Hindi natin siya makakasama sa sasakyan natin bangka. Oh, ang lamig ng hangin. Baka kay Siponi. Ang hirap pa naman magkasakit sa bahay. Hindi pa kayo natatakot. Baka kay magkasakit. Para po sa amin, ang gabi ay kasiya-siya at ang hangin ay napakasarap lang hapin. Pwede po ba namin kayong maimbitahan bukas? Ako'y natutuwa sa iyong paanyaya. Ako'y dadalo. Para naman malaman mo na wala kang sama ng loob. May isang kasiyahan sa bukid ang inihanda namin na aming mga kaibigan. Saan naman ito magaling? Ang ibig po ng mga dalaga ay sa batisan, malapit sa puno ng balite. Kaya aalis kami ng maaga at upang hindi maabutan ng init na araw. Ang iyong paanyaya nakakasiya. Ako'y dadalo. Para naman malaman mo na wala kang sama ng loob. Paalam po. Sa kanyang pag-alis, isang lalaki ang lumapit. At ito ay ang asawa ni Sisa. Ginawa, saglit lang. Dalawang araw ko ba na malilimutan tayo? Ano po yun? Pagkat wala pong maawa sa akin, ako'y tinawag din ng tulisan. Ngunit nawawala ang aking mga anak. Nabaliw ang aking asawa. Sabi nila, ito'y natatapat sa akin. Ano po ngayon ang inyong gustong mangyari? Nais ko pong humingi ng tulong sa inyo para sa aking asawa at mga anak. Kung ibig niyo pong ikwento ang buong pangyari ay ikwento niyo na lamang po habang tayo naglalakad. Habang naghahanda ng bangka at iba pang mga kailangan sina Ibarra at ibang kabinataan, masaya namang nakikipagkwentuhan si Maria Clara sa ibang mga kadalagahan kasama si Tia Isabel. Maria Clara, ikaw nga ay magkwento.
Kumusta naman kayo ni Don Crisostomo Ibarra? Kami ni Ibarra? Anong kami ni Ibarra? Oo, sa katunayan ay papunta na siya rito at sabay kaming mangingisda. Uy! Oh, nandito ka na pala, Crisostomo. Maaari na ba tayong umalis, mahal ko? Ano nga ang nais mo? Magandang araw mga ginawa at binibini. Handa na ba ang lahat umalis? Handa na. At kung gano'n ay dito nasasakay ang mga kalalakihan at dito naman ho ang mga kababigyan. Ha? Mga lalaki, mga babae lamang ang naririto? Ha? Sayang. Mga Ginoo, butas ng bangka. Malulunod tayo. Huwag kayong mangamba. Mabuti pang lumipat na lamang tayo ng kabilang bangka upang lahat tayo maligtas. Oo nga, sige. Pumarito kayo at baka ma-aksidente pa kayo dyan. Kaswerte-swerteng araw naman ito. Ayun. Masyado yatang tahimik ang umagang ito. Maaari ba kayong magsiyawi? Umawit? Ah, si Maria Clara. Marunong umawit si Maria Clara kaya nararapat naman na siya ay kumanta. Hindi ba, Maria? Ngunit, Gusto ko rin itong marinig, mahal ko. talis mabuhay sa sariling bayan. Pagkiriwang lahat sa halik ng araw. Ang hangin may sanyo, nagbibigay buhay. Kamatay ay langit, pag-ibig ay banal. Teka, ano Marahil ay kahoy lamang ho. Kahoy pa rin ba yun? Sandali at aking tingnan. Isang buhaya! May buhaya! Kaya pala nauubos na ang mga isda sa ilog na ito. Kailangan mamatay ng mga buhay na yan! Elia! Maging kayo na lamang tayo. Hindi ko kaya, mahal ko. Nililigtas ko siya. Senyor! Mga Ginoo, pangunahan niyo muna ang pagdaong. Sige, Ibarra. Baka ano nangyayari sa kanila? Anak sa awa ng Diyos. Maliligtas sila, Ibarra at Elias. Sige sila. Mga Ginoo, nasa na kayo mga Ginoo? Tumahan ka na, Maria. Saan na sila, Tia? Sino? Sila ba yun? Utang ko sa inyo ang aming buhay. Sila nga! Tigtas sila! Salamat sa Panginoon! Balang araw, sa panahon kailangan niyo ng tulong, ay nakanda akong tulungan kayo. Mabuhay ang mga Ginoo! Mabuhay sila! Mabuhay! 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 Pagkatapos, nagpa siyang pumunta si Ibarra sa bahay ng pilosopo Tasio. At napansin niyang abala itong nagsusulat. Kaya tatalikod na sana siya nang mapansin at tawagin siya ng matanda.
Lagi na pala kayo, Ginoong Ibar. Pares na nga po sana ako. Nakita kong abalang-abala kayo. May konti naman ako sinusunod, ngunit wala ko na huminto dito. Ano ba ang pagdilin ko po sa iyo? May isasanggulin po sana ako. Nais ko po sanang humingi ng payo at magpaturo. Magpaturo? Opo. Nang buhay po po ang aking ama, sa inyo siya humingi ng payo. Nais ko po sanang magpatayo ng paaralan. Kung sa akin kayo ay hihingi ng payo, ay sasabihin nilang baliw kayo. Dahil sa isang baliw kayo hihingi ng payo. Mas makabubuti siguro ko sa inyo. Kung siguro ako sa kapitan kayo hihingi ng payo. Hindi mo tama at makabubuti ang nabigay mo ng payo. Ngunit hindi na ang nahulugan, sundin mo ito. Dahil dito sa atin, kailangan ng mamili ng dalawa. Ang unang-ulo sa makapangyarihan. Huwag kanino ko, ikaw ang dapat. Isa na namang malaking hapag ang naganap sa bayan ng San Diego at kabilang sa mga panauhin ay sina Crisostomo, Maria Clara, Alcalde, Kapitan Tiago, Padre Salvi, Padre Sibilia, ang Alperes, ang Tiniente, ang Escribano at ilang mga kadalagahan. Senyores, darating ang Gobernador General mamayang alas 4 ng hapon at tutuloy sa aking bahay. Mamayang alas 4 pa naman, maaari pa tayong magpatuloy sa pagkain. Michael, nagustuhan mo ba pinatayo kong paaralan? Maya-maya ay napatigil ang lahat nang makitang parating si Padre Damaso na nakangiti. Nagsimula na namang paringgan ni Padre Damaso si Ibarra. Padre Damaso, dito kayo maupo sa aking tabi. Pinapakilala ko nga pala ang arkitektong gumuhit ng plano nating eskwelahan, si Senyor Ibarra. Alcalde. Pinagdataon ng ibo lamang iyang mga arkitektong mangma at ang mga nangangailangan sa kanila ay mas mababa pa sa mga Indio. Nabalitaan ko nga may kumuha pa ng arkitekto para lang makapagpatayo ng paaralan. Kaya 4 na dingding lang naman ang kinakailangan. Alam mo lang. Hindi niya ba nga ako binati sa aking pagdating? Alcalde, kayo, yang mga matuto lang ng kaunti ay, aba, kung makakastay kung sino na, katulad ng mga tutang nakapag-aral daw sa Europa. Katulad ng ama niya. Ama niyang namatay sa karsel. Namatay lang mag-isa sa karsel. Balita ko nga ipinatapon pa ang bangkay sa ilog. Sigurado ako yung bangkay noon ay nasa ilalim na ng lupa na magkalalim-lalim abot doon sa impyerno. Tawarin mo ako, Maria. Pero hindi ka matinis pa! Talagang mamatay ang mga filibustero na yan. Bakit tao mo? Pakapatay kita! Isusumo! Ayaw! Isusunod mo! Pero hindi ko kaya! Masusunog! Ang alam-alam na aking ama! Maghunos pili ka, Ibarra! Alagaan ng Diyos ang kinakalaban mo! Tama na. Alagaan ng Diyos!
isang demonyo na nagbabanal-banalan lang naman. Ang tao ito, ang naging dahilan, nakabiguan na ang ima. Ngayon, nagawa niya bang basusin ang alaala nito? Ngayon, sabihin niyo sa akin, ganito ba? Ganito ba? Ganito ba ang salita ng Diyos? Ganyan ba? Ganyan ba? Ganyan ba ang salita ng Diyos? Ano? Matatahimik ka? Ano? Parang awa mo na. Marco, alang-alang ka lang sa akin. Huwag mo nang saktan ng ninong. Hindi ikaw po si Sostomo. Maria, kung hindi lang makita ba, mahal, baka napatay ko na ang ulan niya. Tú sabes quién eres, Damaso. Alam mo kung sino ka. Lumisan si Ibarra at iniwang umiiyak ang dalagang sumalat na. Napuno ng kalungkutan si Maria Clara nang malaman na ekskomunikado sa simbahan si Ibarra. Ngunit ano ang gagawin? Iniutos ni Padre Damaso na sirain ko ang pakikipagsundo kay Ibarra at hindi ko siya dapat papasokin sa aking pamamahay. Tiago! Nasisirahan ka na ba? Huwag papasukin! Nobya yan ang iyong anak! Sapagkat si Don Crisostomo ay ekskomunikado sa simbahan. Ekskomunikado! Nahihibang ka na talaga! Hindi papasukin sa tahanan? Ngunit nobya yan ang iyong anak? Nakita mo ba ang kalagayan ni Sabay. Maria? Oo. At kung sino man ang lumapit at makipag-usap sa kanya ay ekskomunikado na din. Kay nahihibang na. Ay siya, magayos na kayo at nag-aantay ang loob. Sabi na lamang po ninyo na masama ang aking pakiramdam. Ngunit iha, naiintindihan kita. Ngunit nasabi na natin sa gobernador, hindi maaaring mapahiya ang iyong ama. Naiintindihan kita. Sa kabilang dako ng San Diego, makikita si Doña Consolacion na naiinip habang nag-aantay sa kanyang asawa. Napakainit naman sa lugar na ito. At ang ingay-ingay pa sa labas. Ay, nakapinit na nga ang mga bintana. Eh, malinaw ko pa rin naririnig ang mga nagpuposisyon sa labas. Insaportable. Bakit pa kasi ayaw kong isama ng walang yakong asawa? Tinatago ata ang aking kagandahan. Pwede magandang gawin sa lugar na ito. Saan ang aking mga Guardia Civil? Guardia Civil? Guardia Civil! Anong feel, senyor? Inyo. Bakit
Patawad po, senyora. Hoy! Hoy! Hindi porket kasamahan ko ang iyong inanon sa laban, eh ganun rin ang trato mo sa akin. Dahil isa lang naman akong asawa ng Alvarez at isa na akong Donya. Kaya ba tayo? Masyadong pinapakita ang aking ulo. Marahil ay... Ganun na nga po, senyora. Sige, hawakan mo! Hawakan mo ako! Sungit! Ano? Magsalita ka! Patawad po, Hindi mo man lang ba ako? ano pong may pag-uutos ko sa inyo, senyora? Para ka na magpapausan! Sisira mo lang ang aking ayos ka na! Susunod po, senyora. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling inanan. Guardia Civil! Guardia Civil! Siya, yung baliw. Vamos, papuntahin niyo nga siya dito. Bilis! Ika rito, pinapatawag ka ng senyora. Baliw. Uy! Saan niya ako dadalhin? Hoy, baliw! Vamos, mag-cantar ka. Di niyo ba ako naiintindihan? Sabi ko, kakantarin ka pa. Wala po, senyora. Kumanta! Ayoko! Ayoko kumanta! Ayaw mo kumanta. Kumanta ka. Teka, naliligo pa ako. Sige na nga. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling namin. Baliw ka talaga, no? Ang sabi ko, pasahin mo ako. Bakit mo ako pinapalagay? Baliw ka talaga! Ayoko sa pipili! Ayoko sa saktan! Tumayo ka! Ito na nga eh, tatayo na nga eh. Para naman, pagpapasaya mo ako, sumayo ka na lang. Biyahin mo ako. Ganito. Guardia Civil! Ayaw tayo! Biyahin mo kami! Nakita niyo yan? May isang matandang baliw na sumasayaw. Hindi ko natatanggap. Ang tawagin mo akong Baliw? Kamay na. Naririnig ka nila. Teka,
mo. Yato nga, tatanggalin yung baliw na yan! Tumigil ka nga. Hindi ka na naawa. May sila ka na rin talaga. Opo, may sira na po yan. Santay na. Sabo na rin natin. Sa tahanan nila Kapitan Tiago ay dumating ang mag-asawang De Espadanya kasama ang isang binatang Kastilang nagngangalang Alfonso Linares upang alamin ang kalagayan ng may sakit na si Maria Clara. Magandang araw, Tiago, at magandang araw din sa isa. Buen dia. Ako nga po pala si Alfonso Linares. Kumusta na ang kalagayan ni Maria Clara? Sa katunayan natin, hindi pa rin po maganda ang kanyang kalagayan. Pero puntin gusto natin siya. Kawawa naman si Maria. Iya, kumusta na ang iyong pakiramdam? Masakit pa rin po ang aking ulo. Doña Victorina, siya po ba si Maria Clara? Oo, Alfonso. Siya si Maria Clara. Tunay. Maria, ito nga pala si Don Alfonso Linares. Tunay nga po talagang napakaganda niya. Abay, syempre. Nasaan si Maria Clara? Maria Clara! Padre, salamat po sa pagbisita ninyo. Labis ako nag-aalala sa iyo. Gawin mong lahat ng iyong makakaya upang makapagpagaling ka agad. Opo, Padre. Siya, baguan mo lang. Pahinga ka muna. Turina, sino yung kasama? Padre, kanina ko siya gustong ipakilala. Siya si Alfonso Linares, ang anak ng Maria. Ikaw na ba ang inaanak ng aking bayaw? Ikaw na ba ang inaanak ni Carlitos? Opo. Ako na nga po, Padre. Mucho gusto de conocerlos. Mucho gusto. Estoy bien, Padre. Ako rin po. Matagal ko na kayong gusto makilala. Padre, gusto nang makahanap ng mapapangasawa. Ganun ba? Kung mapapang-asawa ka na, huwag kang mag-alala. Akong bahala. Pagkatapos bumisita ng mag-asawang De Espadanya kina Maria Clara, ay napadpad sila sa tahanan ni na Doña Consolacion. Ay, gandang araw na, Tiborcio. At syempre, mas maganda ako, di ba? Di ba? Oo. Tiborcio, tingnan mo ang mga Indio. Ang babaho. Hindi nagsisiliha. Keharon, keman pa rin ang buti na lang, mayaman tayo. Akala mo kung sino, peke naman. Ang babaho naman ang mga dumadaan dito.
Hoy, Labandera! Kami ba ang pinarinigan mo? Hoy, Doña Victorina. Anong labandera? Baka gusto mong labahan mo yung kulot mong buhok. O baka naman gusto mong plansyahin ko pa. Nasipunan! Hoy! Alam mo ba? Mangkukulam at matanda! Sa tahanan namin, tanging Alvarez lang ang hindi makakapasok. Anong matanda eh? Mas maganda ako sa'yo. Sinasabi, hindi ka makasapat, hindi ka mahal ng asawa mo. Talagang hindi makakapasok ang mga Alvarez sa bahay nyo, kundi ang katulad ni Tiburcio na pilay. Hoy! Hindi ka asawa mo. Huwag kang asawa mo. Anong gusto mo, Doña Victorina? Mag-toast tayong dalawa? Oh, sige. Pwede ba tumigil na kayo dalawa? Para kayong mga bata! Siya kasi sabi niya, niyabayaan mo sa naman. Tama Victorina. Dito tayo magkakala sa mga yan. Sipahin mo! Sipahin mo! Isang gabi ay nilapitan ni Padre Salvi si Maria at pinagbantaan ito na ibigay sa kanya ang lihim ni Crisostomo. Kapalit ang natuklasan niyang liham na itinatago ni Padre Damaso. Sina? Ihandam si Maria. Siya ay mamumumpisan, Mama. Opo, Padre. Maria, Maria, ako'y may sasabihin sa'yo. At paniguradong matutuwa. Hindi! Yun ang totoo, Maria. Hindi totoo yan, Padre! Totoo yun. Hindi! Inay ko! Inay ko! Diyos ko! sa gitna ng katahimikan ng gabi, may isang hindi inaasahang pangyayari ang magaganap sa loob ng kumpento. Isang gabing magbabago sa buhay ni Pia Alba. Iya? Magandang gabi po, Padre. Wala yun. Anong ginagawa mo rito sa ganitong oras at gabing-gabi na? Hihingi po sana ako ng gabay at payo ninyo sapagkat may problema po akong pinagdadaanan. Ganun ba? Kayaan mong tulungan kita. Padre, may problema kasi ako sa buhay mag-asawa ko kaya kinakailangan ko ng tulong at gabay ninyo. Kung buhay mag-asawa lang yan, huwag kang mag-alala. Narito ako. Talaga po, Padre. Maraming salamat po. Subalit, sa likod ng kanyang mapagkunwaring kabaitan, Pero may bakit? masamang balak si Padre Damaso. Pia, nais ko munang humingi ng tulong mo. Ano pong tulong, Padre? Padre, ano pong ginagawa ninyo? Nagdala. Pakawalan niyo ako! Tayo, wala nandito, Pia. Pia. Pia, wala akong nagagawa, Pia. Ako, ang patas dito, Pia. Sumama ka sa akin, Pia. Sumayin ka ba?
Tumahimik ka! Baka marinig sa'yo ka! Sa gabing iyon, isang malaking kasalanan ang naganap. Si Pia Alba, sa kanyang walang kalaban-laban na kalagayan, ay biktima ng kalupitan ng taong itinuturing na banal ng lipunan. Bakit ninyo ginawa to sa akin, Padre? Ako'y tumulong sa Tumahimik ka! Hindi Tumahimik ka, Pia! Wala nang maniniwala sa'yo, Pia! Baka nalilimutan mo! Ako ang padre dito! Isang gabi, dali-dali nagpunta si Elias sa tahanan ni Ibarra upang iparating ang masamang balita. Senyor? Senyor Ibarra! Senyor! Senyor, Elias! iligtas niyo ang iyong sarili. Umalis na kayo sa lugar nito ngayon din. Anong ibig mo sabihin? Ihanda niyo yung mahalagang bagay. Papeles! Asunugin ng mga makakasira sa inyo. Pero bakit? Sapagkat ito kasal ko isang pag-aalsa ng bayan. Pag-aalsa? Kanina lamang ay napuusap ko isang taong inabahan. Ngunit sino ang nagbayad? Matapos na hilingin sa akin ay sinabi kayo raw. Ano? Diyos ko! Ano dapat kong gawin? Sunugin ang mga papeles at tumaas kayo din. Si Maria? Hindi. Kung gano'n ay, umana na lamang kayo sa anong pagsandal. Sandali! Tulungan mo ako. Masusunod. Senyor? Senyor? Senyor! Ano yan, Elias? Kilala niyo ang angka ni Don Pedro Ibarra Mendia? Oo, Elias. Siya ang ama ng aking mga ninuno. Ama ng inyong pinuno? Si Don Pedro Ibarra Mendia? Si Ibarra Mendia na isang ulupong na nagbitag sa akin ninuno. Si Ibarra Mendia ang dahilan lahat ng aming kasungan. Elias? Kaya tagal kong hinanap pangalan yan. At ngayon pinagawa sa akin ng Panginoon. Wala na kitang sa akin lahat ng aming pagkami. Magbasal mo! Magbasal mo ako, hindi ako nagiyak. Elias! At kayo ang buhay! Umiibig! Pero kayo kayaman! Tumabay! Tumubuhay kayo! Elias! Kayo ang buhay! Sandali lang, Elias! Ah! Elias! At sa gabi ring iyon, ay nalaman ni Maria Clara na nadakip si Crisostomo Ibarra. Kasabay ng balitang ikakasal na rin siya kay Alfonso Linares. Ang malungkot na dalaga ay nagtungo sa azotea at pinagmasdan ng ilog. At makalipas ang ilang sandali ay nakita niya ang isang bangkang paparating. Crisostomo? Maria! Crisostomo? Maria! Crisostomo? Maria, nasan? Crisostomo? Maria! Crisostomo? Mahal ko, tinulungan ako ni Elias nung makatakas. Patawarin mo ako, mahal ko. Patawad? Hindi masama ang loob ko sa'yo, Maria. Ako ang patawarin mo. Dahil kailangan ko nang lumay sa'yo. Sa lugar na to. Hindi. Hindi ka dapat humingi ng tawad. Dahil nasisiguro ko na magkaalinlangan ka sa pag-ibig ko kapag nalaman mong Nalaman ko ano.
Hindi ako naparito para hingin ang paliwanag mo, Maria. Ang gusto ko ang katahimikan mo. Katahimikan? Ngunit, anong katahimikan ang may dudulot mo, Crisostomo, kung alam ko nag-aalinlangan ka sa pag-ibig ko? Pakinggan mo ako, Crisostomo. Ipinagtapat ni Padre Salvi sa akin kung sino ang tunay kong ama. Tunay mo, Ama? Oo. At ipinagpabawal niya sa akin na ikaibigin ko. Ang sabi niya, hindi niya pahihintulutan ng ating pag-iisang dibdib. At mapipilitan siya na iyan ang mga liham kahit na magdulot ito ng napakalaking kahihiyan. Crisostomo. Ito. Basahin mo, Crisostomo. Basahin mo ang liham ng aking ina. Liham na kanyang isinulat sa gitna ng labis na pagsisisi. Ang liham na iyan ay natagpuan sa tinitirhan ng aking ama. Ibinigay at pinagkalaw sa akin kapalit ang mga liham mo. Ano nga aking magagawa, Crisostomo? Crisostomo. Ang tunay ko mamay si Padre Damaso. Si Padre Damaso? Paano? May katibayan ka ba? Oo. Itong liham. Tignan mo. Tignan mo kung paano niya ako isinumpa. Kung paano niya hinagad ang aking kamatayan. Kamatayan na kailanman na hindi nangyari. Kahit pa yung minasari-saring gamot ang aking ina. Katibayan na yan. Kahit nagsumakit upang ako'y mamatay, Crisostomo. Huwag mo sabihin yan, Maria. Wala na, Crisostomo. Wala na nalalabi sa akin. Wala na nalalabi sa akin, hindi yung magtiis. Itago ang liham na yan sa sarili. At mamatay na nagtitiis. Isa kang mabuting anak, Maria. Ang pag-ibig ka at isawi. Sa loob lamang ng ilang sandali, matutulasan na niya ang pagtakas ko. Crisostomo. Sa sandaling yun, kailangan mo itong iwan. Mahal ko. Kahit saan ka man magpunta, lagi mong tatandaan na ikaw lang ang iibigin ko. Lagi mo rin tatandaan na kahit saan mo na ako magpunta, ikaw at ikaw lang ang nasa isip ko at mamahalin ko. Paalam, Maria. Mahal ko. Hindi ko kaya, Crisostomo. Hindi ko kaya. Kayanin mo, Maria. Tandaan mo, lumipas man ang mahabang panahon, babalikan kita. Paalam na, Maria.
sandali matapos mag-usap ng magkasintahan, ay tuluyan ang tumakas si Ibarra sa tulong ni Elias. Senyor, naalala niyo ba? Pag-usap rin tayo sa bangkak to. Noon ay maligaya kayo. Ang tayo ng sabing palad ay hindi niyo binibigyan ng kabuluhan. Noel, nabubulagan ako. Inalis ng aking kasawian ang piring upang makita ko ang kakilakilabot na kaguluhan ng sumisira sa bayan nito. Ang bayan na hindi nag-iisip ngayon ng sa Espanya, ang tanging nilalais lang ay konting kalayaan, konting katwiran, konting pag-ibig. Sa 300 taon na inilaan natin sa kanila ang ating mga kamay, hiningan natin sila ng pag-ibig. Hinangad natin na sila yung matawag nating mga kapatid. Pero anong ginanti nila sa atin? Mga pagkutsak at halos hindi tayo kinilala ng mga tao. Walang pag-ibig, walang Diyos, walang pag-asa, wala ni katwiran ng lakas. Senyor, nagkakamali kayo kung sa tingin niyo ang bayan niyo wala ng pag-asa. Nagtitiis ang bayan mo, ngunit naghihintay pa rin. Nananalig, ako nang hindi sasama sa inyo sapagkat nagtatamasa kong pag-asa sa mga tao. Kung gayo, gagawin ko to na hindi kayo kasama. Inabahan niyo ba siya? Saksi ko ang pangalan ng aking ama. Ako'y magiging magsik. Ibang kapapati, magtago kayo! Mga streets! Senyor! Tumakbo na, senyor! Sandali lang, Elias! Ay, mga streets! Senyor! Senyor! Senyor, tumakas na kayo, senyor! Ilabas mo si Ibarra! Senyor! Nakita mo si Ibarra! Yes, senyor! Sikapan niyo makaligtas! Ililigawan sila! Hindi! Lalabanan natin sila! Magkira tayo sa Nasubana! Sa tabi ng Puerto de Leo! Mag-iingat ka, Elias! Sir! Elias! Isang malungkot na balita ang hindi inaasahan ni Maria Clara. Nabalitaan niyang ang kanyang minamahal na si Crisostomo Ibarra ay pumanaw na. Ibarra! Paano iniwan mo ako ng tatumaga? Ibarra, mahal ko. Hindi mo ako hawakan. Parang awa na po niyo, huwag niyo po ako hawakan. Kayo? Kayo ang dahilan kung bakit nawala si Ibarra sa akin. Maria, hayaan mo na akong magpaliwanag. Paliwanag? Para saan pa, Padre? Ikaw bubuhay ba ni Crisostomo ang pagpapaliwanag mo? Ama? Ikaw na tunay kong ama. Ang siyang dahilan ng aking pagtangis ngayon. Maria, ginusto lamang kitang malayo sa mga Ibarra dahil... Dahil ano? Dahil matagal ka na pong kinaiinitan ng mga Ibarra, hindi po ba? Hayaan niyo na lamang po ako pumasok sa Beaterio. At kung hindi, mas mabuti pang bakasan ko na lamang ang aking buhay. Si Ibarra na ang mahal ko, Padre. Kailanman na hindi ko minahal si Alfonso Linares at hindi ako magpapakasal sa kanya. Maria, lahat ng ito ginawa ko para sa iyo, Maria. Hindi mo naiintindihan, Maria. Anong hindi ko naintindihan, Padre?
Kung itutuloy niyo pa rin po ang pagpapakasal sa amin, ay magpapakamatay na lamang ako. Maria, patawarin mo ako, Maria. Patawarin mo ako na nalimasok ako sa buhay niya. Bakit ba? Maria, patawarin mo ako na nasira ako ng buhay ko, Maria. Magpapawa na lamang ako. Anak ko. Diyos ko. Ito na ba? Ano na ba ang kapurusan ko sa aking mga nagawang kasalanan? Maria. Sa kabilang dako naman, nagkitang muli ang mag-inang sina Basilio at Sisa. Anak ko! Crispin! Inay? Basilio, anak ko! Nakita niyo nanay ko? Nasaan ka na po? Inay! Anak Nakita ko! niyo nanay ko? Inay! 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 Ako to si Basilio, Inay! Inay! Ako to si Basilio, Inay! Inay! Huwag kumatakot sa akin, Inay! Basilio! Basilio! Basilio, anak! Anak! Anak, ayos ka na ba? Anak! Anak ko! Masayang-masaya ako, anak. Nakikita kita ngayon. Inay! 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 Huwag mo ko iwan, Inay! 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 Huwag mo ko iwan, Inay! Inay! Huwag mo ko iwan! Inay! Ano gusto mong gawin sa Inay? Gusto mo siyang ilibing, pero wala akong sapat na pera. Sa tabi ng batis ay maraming kahoy. Kumuha ka. Kumuha ka rin ng isang talaksan at nilagay mo sa ibabaw ng aming mga bangkay. At pagkatapos, kami siliban mo hanggang sa kami maging abo. At magkukay ka, may makikita kang mga kayamanan. Gamitin mo ito para sa iyong kinabukasan. Naiintindihan mo? Lahat na. Kunin mo na ang kahoy upang matulungan kita. Sandali! Makinig ka. Mamamatay ako. Hindi nasisilayan ang pagsikat ng buwan liwayway dito sa aking bayan. Kaya kayo ang makakakita pa. Salubungin niyo ito. At huwag limutin ang nagbuwal sa dilim ng gabi.
Pag-ibig at kapangyarihan. Noli Me Tangere.